Kung may magsabi sa akin na isang umaga ay papasok ako sa isang simbahan, hindi para manalangin kundi para pigilan ang isang libing, tatawanan ko sana siya. Pero heto ako ngayon, binabalikan ang araw na yon, at alam kong doon talaga nagsimula ang lahat. Hindi sa simbahan. Hindi sa libing. Kundi sa isang mensahe sa telepono na binasa ko nang hindi ko alam na babaliktarin nito ang buong buhay ko. Omar, sabi ni Jamal ng gabing iyon, mabigat ang boses. Nabalitaan mo na ba? Nakatayo ako sa lababo, naghuhugas ng kamay matapos ang panalangin. Tumulo ang tubig sa pagitan ng aking mga daliri habang tumingin ako sa kanya. Kilala ko ang tono na yon. Parang may masamang balitang ayaw bitawan ng bibig. Alin? Tanong ko. Inilabas niya ang kanyang telepono at iniabot sa akin. Isang simpleng anunsyo. Isang petsa. Isang pangalan. Aisha. Parang may humampas sa dibdib ko. Si Aisha. Si Aisha na lumaki sa kabilang kanto. Si Aisha na kilala naming lahat bilang tahimik pero mabait. Ang mga mata ko ay dumulas sa susunod na linya at doon ako tuluyang napahinto. Isang Kristiyanong misa. Isang ganap na libing Katoliko. Parang may malamig na apoy na sumiklab sa tiyan ko. Hindi lang ito balita ng kamatayan. Para sa amin, parang pagnanakaw ito. Parang may kinuha mula sa amin ng walang paalam. Isang bagay na hindi dapat mangyari. Hindi pwede ito, bulong ko, higit sa sarili ko kaysa kay Jamal. Umiling siya. Alam ko. Mabilis kumalat ang balita. Sa moske, sa mga tindahan, sa mga bahay. Hindi kailangan ng malakas na boses. Sapat na ang bulungan. Ang mga lalaki ay nagtipon, hindi para mag-ingay kundi para magpigil ng galit. Ang mga kapatid ni Aisha ay naroon. Nakaupo sila, tahimik, parang may bumigat sa balikat nila na hindi nila kayang buhatin. Hindi raw nila makuha ang katawan. May asawa raw na Kristiyano. May mga papel. May batas. Lahat iyon parang mga salitang walang kaluluwa sa harap ng sakit ng isang ama at ina. Hindi kami marahas na mga tao. Hindi kami galit sa lansangan. Mga inhinyero kami. Mga profesional. Sanay kami sa lohika. Kapag may problema, gumagawa kami ng plano. At iyon ang ginawa namin. Hindi tayo pupunta para manggulo, sabi ni Jamal isang gabi sa garahe ko. 11 kami noon, kasama ako. Tahimik ang lahat. Pupunta tayo para ituwid ang mali. Tumango ang mga ulo. Gusto naming paniwalaan iyon. Na hindi ito galit. Na hindi ito pagmamataas. Na ito ay tungkulin. Ipinaliwanag niya ang plano ng malinaw, parang nagdidisenyo ng makina. Papasok kami ng sabay. Tatayo sa likod. Hihintayin ang sandali ng pangunahing panalangin. At saka, sa iisang boses, sasabihin namin ang aming paniniwala. Malakas, malinaw, hindi marahas. Isang pahayag. Isang paalala. Hindi tayo lalaban, dagdag niya. Magpapaalala lang tayo. Sa loob-loob ko, parang tama. Parang makatarungan. Parang kailangan. Kinabukasan, habang naghahanda ako, mas maingat akong naghugas. Mas maayos akong nagbihis. Parang ordinaryong araw. Pero ang dibdib ko, parang may tambol sa loob. Hindi ka ba yon, sabi ko sa sarili ko. Lakas iyon. Paninindigan. Nagkita-kita kami dalawang kanto mula sa simbahan. Walang usapan. Tango lang. Parang mga sundalo bago ang isang tahimik na misyon. Habang naglalakad kami, maliwanag ang araw pero parang malamig ang hangin. Nang marating namin ang malalaking pintuan na kahoy, huminga ako ng malalim. Naririnig ko ang musika sa loob. Mahina. Malungkot. Itinulak ko ang pinto. At doon, sa mismong sandaling iyon, may maliit na tinig sa loob ko na bumulong, sigurado ka ba? Hindi ko ito pinansin. Hindi pa. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Pagpasok namin sa simbahan, parang biglang nagbago ang mundo. Isinara ko ang pinto sa likod namin at agad na nilamon ng katahimikan ang tunog ng labas. Parang may makapal na kumot na bumalot sa hangin. Hindi ito ang katahimikan na kilala ko sa moske. Iba ito. Mabigat. Mabagal. Parang may hinihintay. Ang unang naamoy ko ay usok.
Matamis, kakaiba, hindi pamilyar. Kalaunan ko lang nalaman na insenso pala yon. Noon, ang alam ko lang, parang may apoy na hindi ko makita pero ramdam ko. Ang liwanag ay kakaiba rin. Hindi maliwanag, hindi rin madilim. May mga kulay na bumabagsak mula sa matataas na bintana, pula, asul, dilaw, naglalaro sa sahig at sa mga mukha ng tao. Humakbang kami papasok, 12 kami, sabay-sabay, parang sinadya. Ang tunog ng sapatos namin sa sahig ay masyadong malakas sa katahimikan. Ramdam ko agad ang mga tingin. Una, pag-usisa. Sino sila? Ano ang ginagawa nila rito? Pagkatapos, kaba. Parang biglang may mali. Tuloy lang, bulong ni Jamal sa tabi ko, halos hindi gumagalaw ang labi niya. Tumango ako. Diretso ang tingin ko. Hindi ako pwedeng mag-atubili. Hindi na yon. Ang loob ng simbahan ay parang ibang planeta. Mahahabang upuan na kahoy, puno ng mga taong tahimik na nakaupo. Walang nagsasalita. May ilan na umiiyak. May ilan na nakatungo ang ulo. Sa unahan, nakita ko ang kahon. Simpleng kahoy. Walang dekorasyon. Pero kahit simple, parang ito ang sentro ng lahat ng bigat sa silid. Doon nakahiga si Aisha. Parang sumikip ang dibdib ko. Hindi ko inaasahan yon. Alam kong may kabaong, syempre. Libing ito. Pero ang makita ito, sa ilalim ng malaking krus, sa harap ng lahat ng ito, parang may mali sa larawan. Parang may hindi tugma. Sa kaliwang bahagi, nakita ko sila. Ang pamilya ni Aisha. Hindi ko alam kung bakit doon agad napunta ang mga mata ko. Siguro dahil hinahanap ko ang galit. Siguro dahil gusto kong makita kung pareho ba kami ng nararamdaman. Ang ina niya ay nakayuko, halos hindi ko makita ang mukha. Nakabalot ang belo sa ulo niya, parang proteksyon laban sa mundo. Ang ama niya ang tumingin sa akin. Diretso. Walang galit. Walang galaw. Parang wala nang natira. At doon, sa unang pagkakataon, may kung anong gumalaw sa loob ko. Mabilis lang. Parang anino. Pero naramdaman ko. Ito ay mali, sabi ng isip ko. Nandito ka para itama ito. Humina ako ng malalim. Pinatigas ko ang sarili ko. Hindi ito tungkol sa damdamin. Tungkol ito sa tama. Tumayo kami sa likod ng simbahan, tuwid, balikat sa balikat. Eksakto kung paano namin pinlano. Mula rito, tanaw ko ang lahat. Ang pari sa unahan. Matanda, maputi ang buhok. Mahina ang boses pero malinaw. Hindi ko pinapansin ang sinasabi niya. Ayokong pakinggan. Para sa akin, mga salitang walang katotohanan yon. Pero kahit ayokong makinig, pumapasok pa rin sa tenga ko. Mga salita tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Tungkol sa pag-asa. Tungkol sa pagmamahal. Pinisil ko ang kamao ko. Hindi ako dapat magpadala. Napansin kong may mga taong palihim na tumitingin sa amin. May ilan na bumubulong. May ilan na mukhang natatakot. May ilan na mukhang galit. Lahat ng iyon inaasahan ko. Bahagi ng plano. Ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon ng kapatid ni Aisha. Umangat ang ulo niya mula sa pagkakayuko. Nakita niya kami. Nakita niya ako. Sa una, may kalituhan sa mukha niya. Parang nagtatanong, ano ang ginagawa ninyo rito? Pagkatapos, unti-unting nagbago ang tingin niya. Parang may naunawaan. At kasunod noon takot. Hindi galit. Takot. Mabilis siyang tumingin pababa ulit, parang nahihiya, parang ayaw makita ang susunod na mangyayari. Malapit na, bulong ni Jamal. Tumango ako. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. 1, 2, 3. Parang bawat segundo ay mas mabigat kaysa sa huli. Lumapit ang pari sa kabaong. May hawak siyang maliit na mangkok. May sinasabi siya. Ito na yon. Ang sandali na pinaghandaan namin. Ang sandali na ipapakita namin kung sino kami. In baptism, sabi niya, Aisha died with Christ. Tumango si Jamal ng bahagya. Ang senyas. Humina ako. Binuksan ko ang bibig ko. At doon, sa mismong sandaling iyon, bago pa man lumabas ang unang salita, may kung anong bumigat sa hangin. Parang huminto ang oras. Parang may humawak sa dibdib ko at nagsabing, hintayin mo.
Hindi ko alam kung bakit, pero tumingin ulit ako sa ama ni Aisha. Nakatingin siya sa akin. Hindi pa rin galit. Hindi pa rin gumagalaw. Pero ngayon, malinaw na malinaw ang nakita ko sa mga mata niya. Pakiusap. Hindi niya sinasabing tumigil ka. Hindi rin ituloy mo. Parang sinasabi lang niya, alam mo bang masakit ito? Mabilis kong inalis ang tingin ko. Hindi pwede. Hindi na yon. Huli na. Ala, sabay-sabay naming sinimulan. At doon, sa halip na sumabog ang gulo tulad ng inaasahan ko, may nangyaring hindi namin kailanman isinama sa plano. Tumigil ang pari. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Hindi siya tumawag ng bantay o pulis. Tumigil lang siya. Tumingin sa amin. Tahimik. At sa katahimikang iyon, parang may nabasag na hindi ko pa maintindihan. Ala. Lumabas ang salita mula sa bibig ko kasabay ng sa iba. Malalim. Malakas. Sanay. Isang tunog na paulit-ulit ko nang binigkas buong buhay ko, ngayon ay umangat at tumama sa matataas na kisam ng simbahan. Umalinggaw ito, parang bumalik sa amin ng mas mabigat. Inaamin ko na walang Diyos kundi si Allah. Narinig ko ang sarili kong boses, pero parang hindi ako yon. Parang may ibang nagsasalita gamit ang bibig ko. Ang dibdib ko ay mahigpit, pero ang tinig ko ay matatag. Ganito dapat. Ganito ang plano. Naghintay ako ng sigawan. Naghintay ako ng kaguluhan. Naghintay ako ng galit. Pero walang dumating. Sa halip, biglang nagbago ang tunog ng silid. Parang may humigop ng hangin. Ang mga salitang lumalabas sa bibig namin ay tila lumutang, tapos biglang nahulog sa sahig, walang sumalo. Tumigil ang pari. Hindi niya tinakpan ang tenga niya. Hindi siya umatras. Hindi rin siya sumigaw. Tumigil lang siya sa gitna ng pangungusap niya. Ang kamay niyang may hawak sa mangkok ay nanatiling nakataas, parang nakalimutan niya kung ano ang susunod na gagawin. Tahimik ang simbahan. Hindi ang katahimikan ng pag-aantay sa suntukan. Hindi ang katahimikan ng takot bago ang sigaw. Ibang uri ng katahimikan. Mabagal. Mahaba. Parang humahaba ang bawat segundo. Narinig ko ang tibok ng puso ko. Malakas. Hindi pantay. Bakit hindi siya nagsasalita, bulong ng isip ko. Tumigil kami sa gitna ng panalangin. Hindi iyon bahagi ng plano. Dapat tuloy-tuloy. Dapat walang hinto. Dapat mas malakas. Dapat dominado. Pero may mali. Tumingin ako kay Jamal. Nakabukas ang bibig niya. Ang mga mata niya ay malaki, parang hindi alam kung saan titingin. Nakatingin siya sa pari, tapos sa akin, tapos sa sahig. Bakit, bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi ko alam ang sagot. Pagkatapos, gumalaw ang pari. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya. Lumakad siya ng isang hakbang palapit sa amin. Hindi mabilis. Hindi mabagal. Sapat lang para mapansin ng lahat. Pakiusap, sabi niya. Isang salita lang. Hindi utos. Hindi pananakot. Hindi sermon. Pakiusap. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito ang paghahandaan mo. Walang depensa laban dito. Pakiusap, ulit niya, mas malinaw. Lumapit kayo. May ilang tao sa mga upuan ang gumalaw. May mga umubo. May huminga ng malalim. Pero walang nagsalita. Siya ay kapatid ninyo bago siya naging kapatid namin, dagdag ng pari. Igalang niyo siya. Ipanalangin niyo ang kaluluwa niya. Parang may nag-init na bakal sa dibdib ko. Ang utak ko ay sumisigaw. Hindi pwede ito. Ito ay mali. Ito ay pagsasama ng tama at mali. Ito ay bitag. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ituloy ang panalangin. Gusto kong ipakita na hindi kami urong. Pero hindi gumalaw ang mga paa ko. Tumingin ako ulit sa ama ni Aisha. Ngayon, mas malinaw na malinaw. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Hindi bumabagsak pero nandoon, nakabitin, parang handang bumigay anumang sandali. Hindi siya tumitingin sa pari. Hindi rin sa kabaong. Sa akin siya nakatingin. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa simbahan, hindi ko nakita ang isang panig. Hindi ko nakita ang isang relihiyon.
Hindi ko nakita ang tama at mali. Isang ama lang ang nakita ko. Isang ama na nawalan ng anak. At parang may pumutok sa loob ko. Humakbang ako. Isang maliit na hakbang lang pero sa katahimikan ng simbahan, parang napakalakas. Umingit-ngit ang sahig sa ilalim ng paa ko. Parang may lahat ng mata ay sabay-sabay na lumingon sa akin. Omar, bulong ni Jamal sa likod ko. Huwag. Hindi ko siya pinakinggan. Humakbang ulit ako. Ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa sa huli. Ang utak ko ay nagsasabing huminto. Ang katawan ko ay nagsasabing magpatuloy. Habang naglalakad ako sa gitnang pasilyo, ramdam ko ang mga tingin ng mga tao. Parang maliliit na karayom sa balat ko. Mga Kristiyano. Mga Muslim. Mga taong walang alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Huminto ako ilang hakbang mula sa kabaong. Nakaharap ako sa kahoy na kahon. Simple. Tahimik. Walang galaw. Doon nakahiga ang isang babae na minsan ay bata, minsan ay tumawa, minsan ay may mga pangarap. Lumingon ako. Nakaharap ako ngayon sa mga kapatid kong lalaki na naiwan sa likod. Nakatingin sila sa akin na parang nakakita ng multo. Parang nagtatanong kung ano ang ginagawa ko. Tumango ako. Mabagal. Isang beses lang. Hindi ko alam kung bakit iyon ang ginawa ko. Wala akong plano. Wala akong salita. Tumango lang ako, parang sinasabi, halika. Nakita kong bumagsak ang balikat ni Jamal. Parang may nabitawang mabigat. Huminga siya ng malalim. At saka siya humakbang. Isa. Dalawa. Lumapit siya sa akin. Pagkatapos, isa pa. At isa pa. Isa-isa, parang may hindi nakikitang hila, lahat sila ay gumalaw. Walang nag-utos. Walang nagpilit. Pero lahat ay sumunod. Nang makarating kaming lahat sa unahan, nakabuo kami ng kalahating bilog sa paanan ng kabaong. Ang mga taong nakaupo sa unang hanay ay kusang gumalaw palayo para bigyan kami ng espasyo. Tahimik. Walang reklamo. Umatras ang pari. Hindi siya umalis. Umatras lang. Parang sinasabi, sa inyo na ito. Nang sandaling iyon, alam kong may nangyari na hindi ko na mababawi. Hindi na ako ang lalaking pumasok sa simbahan kanina. At kahit hindi ko pa alam kung ano ang kapalit nito, alam kong tatahakin ko ito hanggang dulo. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang bibig ko. Atin nang simulan, bulong ko. At sa mismong sandaling iyon, bago ko pa masabi ang susunod na salita, may pakiramdam sa loob ko na parang may pinto na tuluyang nagsara sa likod ko. Wala nang balikan. Nakatayo kami roon, kalahating bilog sa paanan ng kabaong, at bigla kong naramdaman na wala na akong hawak na sandata. Wala nang sigaw sa dibdib ko. Wala nang galit na pwedeng pagtaguan. Ang tanging natira ay ang bigat ng sandaling iyon, at ang kabaong sa pagitan namin at ng krus sa likod nito. Nilunok ko ang laway ko. Tuyo ang bibig ko. Parang may buhangin sa lalamunan ko. Allahu Akbar, sabi ko. Nabasag ang boses ko sa unang salita. Hindi ko inaasahan iyon. Sanay akong magsalita ng buo, ng malinaw. Pero ngayon, parang may humawak sa dibdib ko at pinisil. Humina ako ulit. Allahu Akbar. Mas malakas. Mas malinaw. At saka, sumabay ang mga kapatid ko. Hindi na sabay-sabay gaya ng dati, hindi na parang pader ng tunog. Iba-iba ang tono. Iba-iba ang lakas. Parang bawat isa ay may sariling bigat na dinadala. Nagpatuloy kami sa panalangin. Pero may mali. Hindi ito katulad ng mga panalangin sinabi ko buong buhay ko. Hindi ito parang deklarasyon. Hindi ito parang hamon. Parang pag-amin. Habang binibigkas ko ang mga salitang kabisado ko na mula pagkabata, may kung anong unti-unting sumisiksik sa loob ng dibdib ko. Isang tanong na ayaw tumigil. Bakit talaga ako nandito? Hindi para kay Aisha. Hindi para sa kaluluwa niya. Hindi para sa katotohanan. Nandito ako dahil gusto kong manalo. Dahil gusto kong ipakita na tama ako. Na kami ang tama. Na sila ang mali. Na kahit sa kamatayan, may karapatan kaming manghimasok. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Ginamit mo ang kamatayan ng isang tao. Ginamit mo ang luha ng mga magulang niya. Ginamit mo ang sandaling ito para sa sarili mong pagmamataas.
Gusto kong tumigil. Gusto kong manahimik. Gusto kong umatras at tumakbo palabas ng simbahan at magkunwaring hindi ito nangyari. Pero nagpatuloy ako. Tinapos ko ang panalangin kahit ang boses ko ay halos pabulong na sa huli. Nang bigkasin namin ang huling salita, parang may nahulog sa sahig sa loob ko. Parang may nabitawan akong hindi ko alam na pasan ko pala. Tahimik ulit ang simbahan. Mas mabigat kaysa dati. Hindi ako makatingin kaninuman. Nakatitig lang ako sa kahoy na kabaong. Simple. Tahimik. Wala nang laban. Wala nang panig. Naghintay ako na magsalita ang pari. Naghintay ako na bawiin niya ang sandali, na ipagpatuloy ang misa, na ibalik ang kaayusan. Hindi niya ginawa. Lumapit siya at tumayo sa tabi ko. Naamoy ko ang sabon niya. Isang simpleng amoy. Hindi banal. Hindi espesyal. Tao lang. Tama na, sabi niya sa akin, mahina. Napalingon ako. Nakatingin siya sa akin at ang mga mata niya ay may luha. Hindi luha ng galit. Luha ng pasasalamat. Salamat, sabi niya. Salamat sa pagmamahal niyo sa kanya. Parang may humampas ulit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin yon. Pagkatapos, humarap siya sa lahat. May hihilingin pa sana ako, sabi niya. Sa inyong lahat. Sa mga Kristiyano. Sa mga Muslim. Sa ating lahat. Tumigil siya sandali, parang sinisigurong nakikinig ang lahat. Mauupo ba tayo, sabi niya, at mananahimik ng 1 minuto. 1 minuto. Hindi bilang mga Kristiyano o Muslim, dagdag niya. Kundi bilang mga taong marunong mawalan. Bilang mga taong alam ang sakit ng mawalan ng mahal. Umupo siya sa hagdan sa harap ng kabaong. Ibinaba ang ulo. Walang gumalaw. Para bang walang gustong maging unang susunod. Hanggang sa umupo ang ina ni Aisha. Dahan-dahan. Parang naubusan ng lakas. Ipinatong niya ang mukha sa mga kamay niya. Sumunod ang ama. Pagkatapos ang asawa ni Aisha. Pagkatapos parang alon, isa-isa, lahat ay umupo. Kami na lang ang nakatayo. Nagkatinginan kami ni Jamal. Ang mga mata niya ay pula. Namamaga. Anong ginagawa natin, bulong niya. Hindi ko alam. Umupo siya sa sahig. Doon mismo kung saan siya nakatayo kanina. Walang arte. Walang hiya. Sumunod ako. Malambot ang carpet sa ilalim ng mga kamay ko. Ibinaba ko ang ulo ko. Ipinihit ko ang mga mata ko. At doon, sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, talagang tumahimik ang isip ko. Walang utos. Walang panuntunan. Walang dapat patunayan. Katahimikan lang. Narinig ko ang langit-ngit ng lumang gusali. Ang mahinang singhot ng isang umiiyak sa likod. Ang tunog ng sasakyan sa malayo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may ibang bagay. Isang presensya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Parang may ilaw pero hindi sa mata. Parang may init pero hindi sa balat. Parang may nakakakita sa akin, sa lahat ng nasa loob ko at hindi umaatras. Nakita ang yabang ko. Ang galit ko. Ang pagmamataas ko. Ang mga taon ng pagsisikap maging perpekto. At walang parusa. Walang sigaw. Walang pagkondena. Kabaitan lang. Malalim. Banayad. Walang dahilan. Parang may umiyak sa loob ko at saka bumigay ang lahat. Dumaloy ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Tahimik. Walang hikbi. Tumulo lang sa carpet sa pagitan ng mga tuhod ko. Umiyak ako para kay Aisha. Para sa mga magulang niya. Para sa sarili ko. Narinig ko ang mahinang paghinga sa tabi ko. Si Jamal. Nanginginig ang balikat niya. Nakatingin siya sa akin at mumiti siya ng kaunti. Isang malungkot, alam na alam na ngumiti. Nararamdaman niya rin. 1 minuto lang iyon. Pero parang oras. Parang saglit. Pareho. Nang tumayo ang pari, parang ayokong matapos. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya sa amin. At saka, tahimik niyang ipinagpatuloy ang misa. Hindi na parang sandata ang mga salita niya. Parang kumot. Parang pahinga. Nang matapos ang lahat, dahan-dahan ang kilos ng mga tao.
Parang may panaginip na ayaw bitawan. Lumapit ang asawa ni Aisha at inabot ang kamay ko. Salamat, sabi niya. Talagang salamat. Sumunod ang ama ni Aisha. Hinawakan niya ang balikat ko. Mahigpit. Parang ayaw bitawan. Salamat, bulong niya. Sa pag-alala kung sino ang anak ko. Lumabas kami ng simbahan sa ilalim ng maliwanag na araw. Pareho pa rin ang mundo. Mga sasakyan. Mga puno. Mga gusali. Pero alam kong may nawala sa akin. At alam kong hindi na yon babalik. Ang tanong na lang ay, ano ang gagawin ko ngayon kung ang lahat ng kinapitan ko ay gumuho na? Pagkalabas namin ng simbahan, walang nagsabi ng nanalo tayo o tama tayo. Wala ring nagsabi ng imali tayo. Tahimik lang kami, parang may dalang bagay na ayaw naming pangalanan. Habang naglalakad kami pabalik sa parking lot, naramdaman ko na ang sikat ng araw ay sobrang liwanag, parang nakakasilaw kahit nakadilat ako. Uwi ka ba ngayon? Tanong ni Jamal, hindi ako tinitingnan. Sagot ko. Ikaw. Parang dalawang salitang iyon lang ang kaya naming bitawan. Parang kung magsalita pa kami, may mabubukol na katotohanan sa lalamunan at sa sabog. Pagdating ko sa bahay, bumalik ang mga tunog ng normal na buhay. Tumatahol ang aso ng kapitbahay. May batang tumatawa sa kabilang bakod. May nagbubukas ng pinto ng sasakyan. Lahat normal. Parang walang nangyari. Pero sa loob ko, parang may dalawang Omar na nag-aaway. Yung Omar na pumasok sa simbahan na may plano at paninindigan. At yung Omar na umupo sa carpet at umiyak ng tahimik na parang bata. Kinagabihan, tumayo ako sa kwarto ko para magdasal. Sanay ang katawan ko, pagharap sa direksyon, pagtayo, pagyuko, paglapag ng noo sa sahig. Pero habang binibigkas ko ang mga salita, parang tumatama lang sila sa pader at bumabalik na walang kahulugan. Parang may butas sa pagitan ko at ni Allah. At sa butas na yon, hindi katahimikan ang naroon. Kundi ang mukha ng pari. Ang luha ni Jamal. Ang kamay ng ama ni Aisha sa balikat ko. At yung pakiramdam yung mainit na kabaitan na hindi ko maipaliwanag. Nainis ako sa sarili ko. Focus, bulong ko. Magdasal ka. Pero kahit pilitin ko, parang wala. Yung mga salitang dati ay parang hagdan paakyat, ngayon ay parang bato sa bibig ko. Kinabukasan sa trabaho, gumalaw ang kamay ko ng parang otomatiko. Mga plano. Mga sukat. Mga email. Nakasagot ako sa mga tanong, nakatawa pa nga ako sa biro ng isang katrabaho. Pero sa utak ko, paulit-ulit ang isang eksena, yung sandali bago ako humakbang papunta sa kabaong. Bakit ako humakbang? Bakit ako hindi tumigil? Bakit parang may humila sa akin? Sa tanghali, tinext ako ni Jamal. Isang salita lang. Car park. Alam ko agad kung anong ibig sabihin. Yung supermarket parking lot, yung kalahating bakante, yung lugar na walang makakakita ng masyado. Para kaming mga tanga. Mga lalaking may edad na nagtatagong parang mga bata. Nagpunta ako. Nandoon siya sa kotse niya. Nakabukas ang pinto sa passenger seat, parang inanyayahan ako kahit hindi niya sinasabi. Umupo ako. Amoy kape sa loob. Amoy puyat. Hindi siya tumingin agad sa akin. Nakatingin lang siya sa manibela, parang may problema roon na kailangan lutasin. Hindi ako makatulog, sabi niya. Ako rin, sagot ko. Tahimik. Tapos bigla siyang tumawa pero hindi masaya. Parang may pumutok na pagod. Anong ginagawa natin, Omar? Tanong niya. Bakit ganito? Emosyon lang siguro, sabi ko kahit hindi ako kumbinsido. Living. Atmosphere. Lahat umiiyak. Nadala tayo. Umiling siya agad, matindi. Hindi. Hindi yon. Nakapaglibing na ako dati. Naka-attend na ako ng mga bagay na malungkot. Pero hindi ito. Huminto siya. Parang natatakot bigkasin. Hindi ito ano, tanong ko. Tumingin siya sa akin ngayon. Namumugto ang mata niya, parang ilang gabi na siyang hindi natutulog. Pakiramdam ko nakita ako, sabi niya. Na parang alam lahat pero hindi ako tinulak palayo. Parang may kumirot sa dibdib ko dahil eksakto yon. Jamal, sabi ko, mahina, huwag kang magsalita ng ganyan. Delikado. Delikado, umiti siya ng mapait. Mas delikado yung magpanggap na wala lang yon.
Lumunok ako. Ano bang gusto mong gawin? Tumahimik siya sandali. Tapos dahan-dahan niyang inilabas ang telepono niya pero hindi niya pinakita agad. Parang nahihiya. May ginawa ako kahapon, sabi niya. Ano? Pumunta ako sa library, bulong niya. Napakunot ako. Library? Bakit? Gumamit ako ng computer sa likod. Yung hindi kita. Tinipi ko yung mga salitang narinig ko sa simbahan. Anong mga salita? Mercy. Grace, sabi niya. Mga ganun. Parang maiyelo na dumaan sa batok ko. Jamal, hindi ko alam kung bakit, mabilis niyang dagdag, parang nagdedefensa. Kailangan ko lang malaman. Kailangan ko lang pangalanan yung nangyari. Anong nakita mo? Tanong ko kahit ayaw kong marinig. Huminga siya ng malalim. May story daw. 2 lalaki na nagdasal. Isang proud, isang basad. Napatigil ako. Saan mo nakita yan? Sa Bible, sabi niya, halos pabulong, parang may tao sa labas na makakarinig. Parang may pumutok sa loob ko. Nagbasa ka ng Bible? Hindi ko binasa ng buo, mabilis niyang sabi. Nag-search lang ako. Pero, Omar, parang tayo yung proud na lalaki. Yung pumasok sa templo na parang mas magaling. Tapos tayo yung nabasag. Hindi ako nakasagot. Parang bumigat ang hangin sa kotse. Narinig ko ang dumadaang cart sa labas. Narinig ko ang pintuan ng isang sasakyan na sumara. Normal na mundo. Pero kami, nasa gitna ng isang bagay na hindi normal. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit. Yung pakiramdam na yon, sabi niya, mas nanginginig ang boses. Hindi ba't parang may kabaitan na hindi natin deserve? Sumandal ako sa upuan, nakatitig sa dashboard. Baka syaitan, sabi ko, automatic. Baka dinadala tayo sa mali. Umiling siya ulit. Kung syaitan yon, bakit parang gumaan ang dibdib ko? Bakit parang tumigil yung pride ko? Hindi ko alam ang sagot. At iyon ang pinaka nakakabaliw, ang hindi ko alam ang sagot. Kinagabihan, sa bahay, napansin ng tatay ko na tahimik ako. Laging napapansin ng mga tatay ang mga bagay na ayaw mong mapansin. Kumakain kami ng hapunan. Kanin at nilaga. Paborito ko dapat. Pero parang papel ang lasa. Nakatingin ang tatay ko sa akin, matalim, parang may inaamoy na mali. Bakit ang tahimik mo? Tanong niya. Pagod lang, sagot ko. Pagod? Mumuso siya. Dahil sa trabaho? O dahil sa kahihiyan sa simbahan? Tumigil ang kutsara ng nanay ko sa hangin. Parang nag-freeze ang oras. Naramdaman ko ang lamig sa lalamunan ko. Kahihiyan, tanong ko, kunwari hindi ko alam. Alam ng buong komunidad, sabi ng tatay ko. May mga lalaki raw na pumasok sa simbahan at nanggulo sa libing. Mga tanga. Pinahiya tayo sa harap ng mga Kristiyano. Napatitig ako sa plato ko. Parang may pumipigas sa dibdib ko. Ano, sabi niya, mas mababa ang boses, hindi ka naman kasama roon, di ba? Ang tanong niya ay parang lubid. Isang maling sagot, mahuhulog ako. Pero pagod na ako sa pagtatago. Pagod na ako sa pagtanggi. At may bahagi sa akin na gustong masaktan na lang kaysa magkunwari. Nandoon ako, baba, sabi ko. Hindi ko makalimutan yung tunog ng katahimikan pagkatapos. Parang may pader na bumagsak sa sala. Anong sinabi mo? Tanong niya dahan-dahan. Mapanganib ang tono. Hindi galit agad. Yung uri ng boses bago sumabog. Ako yung isa sa kanila, ulit ko, mas malinaw. Nanigas ang mukha niya. Unti-unting pumula. Parang umaakyat ang dugo niya sa ulo. Ginawa mo yon, bulong niya, parang hindi makapaniwala. Tapos biglang bumagsak ang kamay niya sa mesa. Tumalon ang mga plato. Pinahiya mo ang pamilya natin, sigaw niya. Nagdasal lang kami, simula ko. Tumahimik ka, sigaw niya ulit. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Hinayaan mong mahaluan ang dasal natin sa maruming lugar nila. Baba. Tumayo siya. Umingit-ngit ang upuan. Bukas pupunta ka sa imam. Hihingi ka ng tawad. Magre-repent ka. Magdadagdag ka ng dasal. Magbibigay ka ng charity. Lilinisin mo ang sarili mo. Nakatingin ako sa nanay ko. Hindi siya tumitingin sa akin. Nakayuko siya, parang ayaw niyang malaman ang nangyayari. Mas masakit iyon kaysa sigaw ng tatay ko.
Okay, sabi ko, kahit hindi ko alam kung okay ba talaga. Sa kwarto ko, isinara ko ang pinto at naupo sa gilid ng kama. Parang biglang lumiit ang mundo. Parang lahat ng dingding ay lumapit. Gusto kong sabihin sa kanila yung totoo. Yung katahimikan sa simbahan. Yung luha. Yung pakiramdam na may kabaitan na bumalot sa akin. Pero paano mo sasabihin ang isang bagay na wala kang pangalan? At paano mo sasabihin yon sa mga taong siguradong mali yon? Kinabukasan, pumunta ako sa moske. Ang paa ko parang bato. Parang ayaw lumakad. Pero pumunta pa rin ako dahil iyon ang inaasahan. At dahil natatakot ako, tinawag ako ng imam pagkatapos ng panalangin. Dinala niya ako sa maliit na silid na amoy lumang libro at carpet cleaner. Hindi siya umiti. Hindi siya umupo. Ako rin hindi niya pinaupo. Ang tatay mo ay galit, sabi niya. Sagot ko. Ang ginawa mo ay fit na, sabi niya mahigpit. Gumawa ka ng gulo. Nagpakita ka ng kahinaan. Kailangan mong linisin ang sarili mo. Ulit ko. Magdasal ka ng extra, sabi niya. Magbigay ka ng charity. Iwasan mo ang simbahan. Huwag mo nang balikan ang kabaliwan na yan. Kabaliwan. Tumango ako. Sinabi ko ang mga salitang gusto niyang marinig. Opo, Imam. Naiintindihan ko. Pero sa loob ko may sumisigaw, hindi yon kabaliwan. Yun ang pinakatotoong bagay na naramdaman ko. Paglabas ko ng moske, tumunog ang telepono ko. Text mula kay Jamal. Hindi ko kaya. Kailangan nating malaman. Napapikit ako. Parang may tali sa dibdib ko na hinihila sa dalawang direksyon. Sa isang banda, ang pamilya, ang komunidad, ang buhay na kilala ko. Sa kabila, ang katahimikan na ayaw mawala sa isip ko. Gabing iyon, sinubukan kong magdasal ulit. Pinilit ko ang mga salita. Pinilit ko ang focus. Pero sa bawat pagyuko ko, ang naramdaman ko ay hindi lapit. Kundi distansya. Parang nagsasalita ako sa pader. At sa pagitan ng mga salitang binibigkas ko, sumisingit ang isang tanong na ayaw tumigil. Kung mali yon, bakit parang doon ko unang naramdaman ang awa? Sa sumunod na linggo, naging parang ulap ang buhay ko. Gumigising ako, pumapasok, umuwi, kumakain, nagdadasal, natutulog. Pero parang hindi ako ang gumagawa. Parang nanonood lang ako ng sarili kong buhay. Minsan, bigla na lang pumapasok sa isip ko ang simbahan. Yung liwanag na kulay. Yung amoy ng insenso. Yung carpet sa ilalim ng kamay ko. At tuwing naiisip ko, may parte sa akin na natatakot. Dahil alam ko ang totoo. Kung babalik ako roon, hindi lang reputasyon ang mawawala. Baka pati ako mismo mawala. At sa kabila ng takot na yon, isang tanghali sa trabaho, habang nakatingin ako sa mga guhit sa papel na hindi ko na maintindihan, tumayo ako, kinuha ang susi ng kotse, at naglakad palabas na parang may magnet sa dibdib ko. Hindi ko pa sinasabi sa sarili ko kung saan ako pupunta. Pero alam ng kamay ko sa manibela. Alam ng gulong sa kalsada. At sa bawat metro na lumalapit ako sa lumang simbahan, isang bagay lang ang malinaw. Delikado ito. So bakit ako pumupunta? Hindi ko planong bumalik. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko habang bumabagal ang kotse ko sa kanto. Isang bloke na lang ang layo. Isang maling liko at pwede pa akong umatras. Isang tapak sa preno at pwede kong sabihin sa sarili ko na sinubukan ko naman. Pero hindi ako lumiko. Huminto ako sa gilid ng kalsada, ilang hakbang mula sa simbahan. Nandoon pa rin ang gusali. Pareho. Tahimik. Parang walang pakialam sa gulo na iniwan nito sa loob ko. Nakabukas ang mga pinto. Mas lalo akong kinabahan dahil doon. Kung sarado sana, may dahilan akong umalis. Pinatay ko ang makina. Ilang segundo akong nakaupo lang, nakahawak sa manibela, parang hinihintay ko ang isang boses na magsasabing tama na. Pero walang dumating. Bumaba ako ng kotse. Sa bawat hakbang papalapit sa pinto, mas bumibigat ang dibdib ko. Hindi ito takot na parang hahabulin ako. Ito yung takot na parang may mawawala kapag pumasok ako. Parang may huling piraso ng dating ako na iiwan sa labas. Pagpasok ko, sinalubong ako ng katahimikan. Walang organ. Walang tao. Walang iyak. Walang bulungan.
Ang liwanag mula sa mga bintanang may kulay ay bumabagsak pa rin sa sahig, gumuguhit ng mga hugis na parang alaala. Ang amoy ng insenso ay mahina na, pero nandoon pa rin, parang bakas ng isang panahong hindi pa tapos. Isinara ko ang pinto sa likod ko. Mahina lang ang tunog, pero sapat para marinig ko ang sarili kong paghinga. Naglakad ako sa gitnang pasilyo. Ang tunog ng sapatos ko ay umuulit, parang may kasabay akong multo. Huminto ako sa mismong lugar kung saan ako lumuhod noong araw na yon. Walang marka. Walang tanda. Kung hindi ko alam ang nangyari, iisipin kong wala talagang espesyal dito. Pero alam ko. Omar. Napalingon ako, parang may tumawag mula sa likod ko. Nandoon siya, palabas mula sa isang gilid na pinto, may hawak na ilang libro. Umiti siya nang makita ako. Hindi gulat. Hindi pagtataka. Parang hinihintay niya ako. Akala ko baka bumalik ka, sabi niya mahinahon. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Parang nahuli ako sa isang bagay na hindi ko rin alam kung ano. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, sabi ko sa wakas. Umiti siya ng bahagya. Kadalasan, alam natin. Hindi lang natin kayang aminin agad. Ibinaba niya ang mga libro sa isang upuan. Gusto mo bang umupo? Umupo kami sa kalagitnaan ng simbahan. Malamig ang kahoy ng upuan sa likod ko. Nakatingin ako sa sahig, sa mga hugis ng liwanag, sa kahit ano maliban sa kanya. Walang nagmadali. Walang tanong agad. Walang sermon. At iyon ang unang beses na talagang naluwagan ang balikat ko mula nang pumasok ako. Natatakot ka, sabi niya, hindi bilang tanong. Sagot ko agad. Nagulat pa nga ako sa sarili ko. Parang hinihintay lang ng salita ang tamang sandali para lumabas. Tumango siya. Normal iyon. Huminga ako ng malalim. Alam mo bang may plano kami? Tanong ko. Pumasok kami para gambalain ang misa. Para ipakita na mali ito. Sabi niya. Ramdam ko. Galit kami, dagdag ko. Sigurado. Pakiramdam namin may ninakaw sa amin. Tahimik siyang nakinig. Hindi niya ako pinutol. Hindi siya umiling. Hindi rin siya sumang-ayon. Nakikinig lang. Pero nang tumigil ka, sabi ko, mas mababa ang boses, parang may nabasag. Umiti siya ng bahagya, pero may lungkot sa mata niya. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Tumawa ako ng mahina, mapait. Hindi iyon ang inaasahan namin. Hindi rin iyon ang inaasahan ng karamihan, sagot niya. Natahimik ako sandali. Parang may nakapila pang mga salita sa loob ko na natatakot lumabas. Nang umupo tayo, sabi ko sa wakas, may naramdaman ako. Tumingin siya sa akin ngayon mas diretsyo. Sabihin mo. Hindi ko alam kung paano ilalarawan, sabi ko. Parang may nakakakita sa akin. Sa lahat ng dumi, sa lahat ng yabang, sa lahat ng galit. At hindi ako itinaboy. Napapikit ako. Hindi ako pinarusahan. Tahimik siya sandali. Parang sinisigurado niyang hindi ko binabawi ang sinabi ko. Iyon ang awa, sabi niya sa wakas. Iyon ang biyaya. Parang may tumama sa dibdib ko sa dalawang salitang iyon. Awa, ulit ko. Biyaya. Tumango siya. Hindi iyon kinikita. Hindi iyon pinatutunayan. Ibinibigay iyon. Pero hindi ko iyon deserve, mabilis kong sabi. Hindi ako mabuting tao sa araw na iyon. Masama nga ang intensyon ko. Umiti siya. Iyon mismo ang punto. Tumingin ako sa kanya, nalilito. Ibig mong sabihin. Ibig kong sabihin, mahinahon niyang putol, na hindi iyon dumarating kapag malakas tayo. Dumarating iyon kapag totoo tayo. Parang may pinto na bumukas sa isip ko. Isang pinto na matagal nang nakasara dahil akala ko bawal. Hindi mo ako sinusubukang kumbinsihin, tanong ko. Umiling siya. Hindi. Hindi mo ako gustong palitan. Ngumiti siya ulit. Hindi rin. Kung ganoon, sabi ko, halos pabulong, bakit mo ako tinatanggap? Dahan-dahan siyang huminga. Dahil hindi ka kaaway. Tao ka. At dahil nakita ko ang isang pusong basag. Parang may init na gumapang sa dibdib ko. Hindi ang init ng galit. Hindi ang init ng tagumpay. Ibang klase. Hinila niya ang isang maliit na libro mula sa ilalim ng upuan. Kulay asul. Simple.
Inaalok lang kita ng isang bagay, sabi niya. Hindi utos. Hindi kondisyon. Iniabot niya sa akin ang libro. Huwag mo itong basahin bilang Muslim o Kristiyano, dagdag niya. Basahin mo bilang isang taong naghahanap. Tinanggap ko ito. Mabigat sa kamay. Parang may dala itong panganib. Parang may dala rin itong pag-asa. Magsimula ka sa simula, sabi niya. Tignan mo kung ang taong mababasa mo ay siya ring presensyang naramdaman mo. Tumango ako. Wala na akong lakas para tumutol. Tumayo kami. Hindi siya nag-alok ng dasal. Hindi rin niya ako inanyayahan bumalik. Parang alam niyang kailangan kong umalis na dala ang tanong, hindi ang sagot. Paglabas ko ng simbahan, pareho pa rin ang liwanag. Pareho pa rin ang kalsada. Pareho pa rin ang mundo. Pero may hawak na akong isang bagay na hindi ko kayang baliwalain. At habang naglalakad ako papunta sa kotse, malinaw sa akin ang isang bagay. Ang hinahanap ko ay hindi sagot mula sa kanya. Hindi mula sa simbahan. Hindi mula sa sinuman. Nasa kung ano ang gagawin ko sa sandaling mag-isa na ako. Isinara ko ang pinto ng kwarto ko at siniguradong nakalok. Hindi dahil may taong papasok, kundi dahil may bahagi sa akin na gustong umatras. Parang kung mananatiling sarado ang mundo sa labas, hindi ako mapipilitang harapin ang nasa loob. Umupo ako sa gilid ng kama. Nandoon pa rin sa kamay ko ang maliit na asul na libro. Parang mas mabigat ito ngayon kaysa kanina. Hindi dahil sa kapal. Dahil sa posibilidad. Ilang minuto akong nakatitig lang dito. Isang tingin lang, bulong ko sa sarili ko. Hindi ibig sabihin may babaguhin ka. Parang kasinungalingan agad ang tunog ng mga salitang iyon. Binuksan ko ang libro. Hindi ako marunong magsimula sa ganitong bagay. Sanay ako sa mga tuntunin. Sa tamang oras. Sa tamang kilos. Pero dito, walang gabay. Kaya sinunod ko ang sinabi niya. Hinanap ko ang simula. Nagbasa ako. Mabagal. Mainat. Parang bawat salita ay maaaring sumabog kung mali ang hawak ko. May mga bahagi na hindi ko agad naintindihan. May mga pangalan. May mga kwento ng kapanganakan, ng mga pastol, ng mga anghel. Normal sana kung hindi dahil may kakaibang katahimikan sa dibdib ko habang nagbabasa. Hindi excitement. Hindi takot. Parang pag-uwi. Huminto ako sandali. Inilapag ko ang libro. Huminga ako ng malalim. Huwag kang magpadala, sabi ko sa sarili ko. Magbasa ka lang. Nagpatuloy ako. Habang lumalalim ang gabi, tahimik ang bahay. Naririnig ko ang mahinang hilik ng tatay ko sa kabilang kwarto. Ang tunog ng kutsara ng nanay ko sa kusina. Normal na gabi. Normal na buhay. Pero sa loob ng kwarto ko, parang may ibang oras na umiiral. At saka ko nabasa yon. Dalawang lalaki. Parehong nagdasal. Parehong nasa banal na lugar. Isa, tuwid. Sigurado. Punang listahan ng mabubuting gawa. Ang isa, nakayuko. Hindi makatingin sa langit. Ang dasal niya ay simple lang. Isang linya. Maawa ka sa akin. Napatigil ako. Binasa ko ulit. At ulit. Parang may pumitik sa loob ko. Parang may salitang pamilyar na matagal ko nang narinig pero ngayon ko lang naintindihan. Maawa ka sa akin. Hindi tingnan mo ang nagawa ko. Hindi karapat-dapat ako. Maawa ka lang. At doon, sa gitna ng kwarto ko, bumalik ang pakiramdam. Hindi bilang alaala. Bilang presensya. Parang may umupo sa tabi ko, hindi sa kama, kundi sa loob ko. Nakita niya ang lahat. Ang galit ko. Ang yabang ko. Ang mga panahong ginamit ko ang pananampalataya para maging mas mataas sa iba. At hindi siya umalis. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang may mabigat na bato roon na biglang natunaw. Kung totoo ka, bulong ko, hindi ko alam kung kanino, kung talagang totoo ka ano ang gagawin ko. Walang tinig na sumagot. Walang liwanag. Walang milagro. Pero may isang malinaw na bagay, hindi ko na kayang magpanggap. Lumuhod ako sa sahig. Hindi sa direksyon na nakasanayan ko. Basta lumuhod lang. Inilapat ko ang noo ko sa malamig na sahig. At sa unang pagkakataon, hindi ko inisip ang tamang salita. Lumabas lang sila.
Ako ay mapagmataas, bulong ko. Ako ay galit. Ako ay basad. Huminto ako. Lumunok. At kung ikaw ang awa na naramdaman ko, kailangan kita. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nandoon. Parang oras. Parang sandali. Pero nang tumayo ako, parang may ibang katahimikan na sumama sa akin. Hindi yung katahimikan ng simbahan. Mas tahimik. Mas matibay. Hindi nawala ang takot. Hindi nawala ang tanong. Pero may pumalit. Isang kapayapaan na hindi kailangang ipagtanggol. Kinabukasan, alam kong hindi ko pwedeng itago ito. Sinabi ko sa tatay ko. Hindi ko na idedetalye ang bawat salita. Hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang mukha niya. Kung paano ito naging bato. Kung paano naging malinaw na malinaw ang hangganan. Hindi ka na anak ko, sabi niya. Hindi sigaw. Hindi iyak. Parang pinal na hatol. Umalis ako ng bahay na may isang bag, ilang damit. Ilang libro. At isang puso na parang bagong hiwa. Umiyak ang nanay ko sa kusina. Hindi siya lumabas. Hindi ko siya sinisi. Ang trabaho ko ay nawala rin. Mabilis. Tahimik. Parang napag-usapan na bago pa ako dumating. Ang mga kaibigan ko ay naging mga anino. Tumatawid sa kabilang bangketa. Umiwas ng tingin. At si Jamal. Nagkita kami isang hapon. Hindi kami nagyakapan. Hindi rin kami nagtalo. Hindi ko kaya, sabi niya. Hindi pa. Tumango ako. Naiintindihan ko. Umalis siya sa lungsod. Ako nanatili. Mag-isa. Pero hindi walang-wala. May mga gabi na umiiyak ako sa maliit na kwartong inuupahan ko. May mga araw na gusto kong umatras. May mga sandaling iniisip ko kung baliw ba talaga ako. Pero tuwing luluhod ako, kahit walang salita, nandoon pa rin yon. Hindi sagot sa lahat. Hindi solusyon. Kundi lakas para manatili. At doon ko naintindihan, hindi nito inayos ang buhay ko. Pero hindi rin ako binitawan. At kung mawawala ang lahat ng dati kong kinapitan, isang tanong na lang ang natira. Kung ito ang natira, sapat ba ito? Ang unang umaga ko sa bagong kwarto ay tahimik sa paraang hindi ako sanay. Walang boses ng tatay ko na nag-aayos para sa trabaho. Walang tunog ng kutsara ng nanay ko sa kusina. Walang pamilyar na ritmo ng isang bahay na tinitirhan mo mula pagkabata. May maliit na bintana ang inuupahan kong silid. Kita mula roon ang likod ng ibang bahay at isang puno na bahagyang tuyot. Umupo ako sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Masakit pa rin ang dibdib ko, parang may iniwang sugat ang lahat ng nawala. Pero sa ilalim ng sakit, may kung anong matibay na hindi ko maipaliwanag. Buhay pa rin ako. At hindi ako nag-iisa. Ang babaeng umuupa sa akin ng kwarto ay si Marlene. Jamaicana. May edad na. Malakas ang tawa. Tahimik ang panalangin. Hindi niya ako tinanong kung sino ako noon. Hindi niya rin tinanong kung bakit ako nandito ngayon. Almusal, sabi niya isang umaga, iniwan ang isang plato sa labas ng pinto ko. Tinapay. Itlog. Mainit. Hindi niya sinabi, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Hindi niya rin sinabing, magiging okay din ang lahat. Iniwan lang niya ang pagkain. At sa simpleng kilos na yon, may nabuo. Nakahanap ako ng trabaho. Hindi na inhinyero. Driver ng delivery van. Mahabang oras. Mabigat na kahon. Minsan masakit ang likod ko sa hapon. Pero steady ang kamay ko sa manibela. Tahimik ang isip ko. Walang kailangang patunayan. Walang kailangang ipakita. Omar, tawag ng supervisor ko isang araw, salamat sa pag-cover kahapon. Walang problema, sagot ko. At iyon lang. Walang titulo. Walang papuri. Walang taas-baba. Simple. Sa mga gabi, binabasa ko pa rin ang libro. Hindi dahil kailangan. Kundi dahil gusto ko. May mga bahagi na hindi ko pa rin maintindihan. May mga tanong na wala pang sagot. Pero hindi na ako nagmamadali. Natuto akong tumahimik. Minsan, bumibisita ako kay Father Michael. Hindi palagi. Hindi bilang tungkulin. Bilang tao. Kumusta ka? Tanong niya isang hapon.
Buhay, sagot ko at natawa kami pareho. Hindi niya ako tinanong kung tama ang ginagawa ko. Hindi rin niya ako sinukat. Nakikinig lang siya. At sa pakikinig na yon, unti-unting gumaling ang mga bahaging hindi ko alam na sugatan. Doon ko nakilala si Ana. Nurse siya. Tahimik magsalita. Malakas magpakita ng malasakit. Nagtutulong kami sa isang maliit na charity na nagbibigay ng pagkain sa mga walang tirahan. Walang tanong kung ano ang relihiyon. Walang listahan ng karapat-dapat. Isang araw, habang nag-aabot kami ng sopas, napansin niyang nanginginig ang kamay ko sa lamig. Hire, sabi niya, iniabot ang isang peres ng guwantes. Salamat, sabi ko. Nagkatinginan kami. Walang drama. Walang spark na parang pelikula. Pero may kapayapaan. Yung klase ng kapayapaang hindi kailangang ipaliwanag. Naglakad ang panahon. Hindi nawala ang sakit ng nakaraan. May mga araw na bigla ko pa ring naiisip ang bahay namin. Ang boses ng tatay ko. Ang katahimikan ng nanay ko. May mga gabing napapanaginipan ko pa rin si Jamal, nagmamaneho palayo. Pero hindi na ako nabubuhay sa paghahabol sa dating ako. Isang taon matapos ang libing, tumayo ako sa likod ng simbahan. Hindi bilang bisita. Hindi bilang kaaway. Bilang isang taong handang magsabi, tapos na ang pagtakbo. Maliit lang ang pool. Ilang tao lang ang naroon. Walang palabas. Walang musika. Nang lumubog ako sa tubig, naisip ko ang lalaking pumasok sa simbahan para mangabala. Iniwan ko siya roon. Pag-ahon ko, walang kidlat. Walang sigaw. Pero may isang malinaw na pakiramdam, malinis. Ngayon, nagtatrabaho ako sa charity full-time. Hindi malaki ang sahod. Pero sapat. Nakikita ko ang mga mukha ng gutom, ng pagod, ng nawalan. At sa bawat isa, may naaalala akong piraso ng sarili ko. Minsan, nagmamaneho ako sa tapat ng simbahan. Hindi ko na ito tinitingnan bilang teritoryo ng kaaway. Tinitingnan ko ito bilang lugar kung saan bumagsak ang lahat ng panangga ko. Kung saan hindi ako nilabanan. Kung saan ako tinanggap habang basag. Kung may isang bagay akong natutunan, ito yon, hindi ako natagpuan dahil malakas ako. Natagpuan ako dahil huminto ako sa pagpapanggap. At kung nakikinig ka ngayon, baka may dinadala ka ring bigat. Baka may mga panuntunan kang kinakapitan. Baka pagod ka na sa pagiging tama. Paano kung ilapag mo muna yon? Paano kung manahimik ka sandali? Hindi para manalo. Hindi para makipagtalo. Kundi para pakinggan kung ano ang nangyayari sa loob mo. Kung ang isang galit na lalaking pumasok sa isang simbahan para manggulo ay maaaring mabago ng tahimik na awa, ano kaya ang pwedeng mangyari sa iyo? Kung handa ka, huwag kang huminto rito. Magpatuloy ka. Makinig ka. At tingnan mo kung ano ang isinisilang kapag hinayaan mong bumagsak ang lahat ng hindi na kayang magdala ng buhay. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.